Sa unang 3 taon ko sa Gawad Kalinga, iba yung experience kasi nasa city yung yung setting. Saka iba yung naging experience ko doon. Saka pagdating dito sa Hitaog, iba naman yung mga tao. So dito ko na-feel talaga yung spirit ng mission talaga. Maraming beses na sinasabi ko na ayaw ko na, titigil na ako. Sa hirap, papunta pa lang dito, talagang mahirap na. At saka yung mga sacrifices na nadaanan ko, away from home, sa mga mahal sa buhay, ganun. At saka financially, parang it's a total change of talaga, yung way of life. Sinubukan ko nang umalis na Gawad Kalinga nung nakaraang taon. Bali, for 3 months, walang Gawad Kalinga, but hinahanap ko talaga yung Gawad Kalinga kasi parang siya na yung naging way of life ko, tsaka dito ako masaya. I've been working with sa negosyo ng pamilya, tsaka sa sales. I've been in sales before, but kakaiba yung experience sa Gawad Kalinga. Nung nag-umpisa pa lang yung site, mga halos 2 linggo, 1 linggo, dito kami natutulog, dito na rin kami nakialubilo sa mga tao. Hindi naman naging problema sa akin ang bundok kasi parang naging hobby ko doon, passion ko before yung bundok. Pero iba pala pag tumira ka na. At saka sa trabaho din ito, bali, ayan, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, kahit yung malalapit na kaibigan na hindi na ako naiintindihan. No, even yung kababata kong mga kamag-anak, madalas nilang tinatanong, ito yung para sa akin, pinakamahirap sagutin eh. Yung tanong na, Susoy, paano naman yung pangarap mo? So, yun. Pero hindi naman kasi sa tagal ko na sa Gawad Kalinga, naniniwala naman ako na this is the best way I could in preparing for my future. Dito sa Hitaog, bali kung walang dump truck na masakyan, ang options mo is magmotor, single motor, or magsakay ka ng habal-habal. Mga 3 beses na akong natumba, ayan, gas-gas, ayan, pasa. Pero mas lalong nakaka-inspire. Nung mag-umpisa ang Gawad Kalinga sa Hitaog, bali, for the first 6 months, period of 6 months, parang hindi masyadong responsive yung mga tao. Then, nahinto siya ng ilang buwan. Nung bumalik yung Gawad Kalinga, doon namin nalaman na may mga grupo pala na kailangan natin kakausapin. Yung NPA na operating in this region, no, in this area. So, isang araw, nagkaroon tayo ng isang meeting with them. Mula dito, mga halos buong araw kaming naglalakad. Honestly, at first, I didn't hesitate to say yes. But nung on the way na kami sa camp, parang doon na nag-umpisa. Parang ayoko nang sumagot ng mga tanong. Dasal na lang ako ng dasal. Kaya kasi, lalo na yung makita nung nandun na talaga kami sa place. Parang wala, nanlalambot yung tuhod ko. But nung mag-umpisa na yung usapan, wala, para lahat ng takot nawala, lahat ng fear, lahat ng doubts napalitan ng happiness, galak. Then sabi ko, I'm on the right track. Nung nandoon na sa meeting, bali, before I explain to them what Gawad Kalinga is all about, sila muna yung nag-present kung ano yung gusto nila sa tao. To my surprise, it was exactly the 6-point vision of Gawad Kalinga ang gusto nilang mangyari sa tao. Kaya nung nagpresenta ako ng Gawad Kalinga, parang hindi na tayo nahirapan. Kasi yung gusto nating mangyari, ganun din sa kanila eh. Yung giyera na pinagbubuhisan nila ng buhay, ganun din yung giyera na gusto natin. No? Kaya sabi ko sa kausap ko na pareho lang tayo ng giyera, kaya lang magkaiba tayo ng paraan. Mula nung nag-serve ako sa Gawad Kalinga, dito ko nakita yung purpose in life talaga na parang di ko rin ma-explain kung minsan, pero ang pagkakaalam ko lang is ito yung pinakamagandang magawa ko para sa magiging future ko saka sa bayan. As a partners,
ng Hitaob, ang Vegas, Lani, SOS, buong puso kami nagpapasalamat, lalo-lalo na yung mga tao na kung hindi nila inakala na mangyari to sa buhay nila, bilang isa sa mga tumutulong sa mga tao rito, personally nagpapasalamat ako dahil sa inyo, nagkaroon ng pag-asa, tsaka naging makulay sa gitna ng gubat.